Chapter 3. Kinabukasan, maaga akong nagising sa malambot na kama ng penthouse. Nakasanayan ko na ang ginhawang dulot ng marangyang silid na ito, pero sa totoo lang, hindi ko pa rin maiwasang makaramdam ng paninibago. Hindi ko pa rin matanggap ng buo na ito na ang buhay ko isang buhay na batay sa kasunduan, hindi sa pagmamahal. Paglabas ko ng silid, nadatnan ko si Damian sa kusina, nakasuot ng itim na dress shirt na medyo nakabukas ang unang 2 butones, at naka-slacks. Hindi ko maiwasang mapansin kung gaano siya kaayos kahit bagong gising. Hindi man lang siya lumingon nang bumati ako. "Good morning." "Good morning," sagot niya, abala sa pagbabasa ng kung anong dokumento habang hawak ang tasa ng kape. Lumapit ako sa counter at kumuha ng sarili kong tasa. Inipon ko ang lakas ng loob ko bago nagsalita. "May meeting ka ba today?" Tanong ko, pilit na pinapanatiling casual ang tono. Tumango siya at saka tumingin sa akin. "Yeah, actually, aalis ako mamaya. Pupunta ako ng US for a business trip." Napatigil ako sa pagsipsip ng kape. "US? Gaano ka katagal mawawala?" "1 week. 1 linggo. 1 linggo akong mag-isa rito sa penthouse, sa napakalaking espasyong ito na dati ay wala namang halaga sa akin. Bakit parang ang bigat sa dibdib? Dahil ba sa ideyang mawawala si Damian? 0 dahil natatakot akong harapin ang sarili kong damdamin habang wala siya. Hindi ko alam. Okay, sagot ko, tinatago ang bahagyang pagkadismaya sa tono ko. "Kailan ka aalis?" "Mamayang gabi," sagot niya, saka muling bumalik sa pagbabasa. Hindi ko alam kung bakit parang may lungkot sa dibdib ko sa isiping mawawala siya. Hindi naman kami tunay na mag-asawa. Alam ko naman dapat iyon, di ba? Pero bakit parang may puwang na agad sa loob ko kahit hindi pa siya umaalis? Pagkaalis ni Damian kinagabihan, pakiramdam ko ay parang naging napakalawak ng buong penthouse. Tahimik. Walang presensya niyang palaging bumabalot sa espasyong ito. Sinubukan kong magbasa ng libro sa sala. Pero kahit anong pilit kong mag-focus, hindi ko matanggal sa isip ko ang mga huling sandali namin bago siya umalis. "Take care," sabi niya habang nasa may pinto, dala ang maliit niyang malita. "You too," sagot ko, nakapamulsa ang kamay, pilit na hindi ipinapakitang naapektuhan ako. "Kung may kailangan ka, tawagan mo lang si Heleno si Charles," dagdag niya, tinutukoy ang personal assistant niya at ang driver. Tumango ako. Okay. Pagkatapos ng ilang segundo ng katahimikan, lumapit siya at marahang tinapik ang baba ko 1 kilos na hindi ko inaasahan. "Be good," sabi niya bago tuluyang lumabas. Ngayong wala na siya, hindi ko maiwasang tanungin ang sarili ko. Anong meron sa pagitan namin? At bakit parang ang bigat ng pakiramdam ko ngayong wala siya? Sinubukan kong ilubog ang sarili sa trabaho, kahit na technically, wala akong opisyal na ginagawa sa kumpanya ni Damian. Pero kahit anong gawin ko, parang hindi ko mapuno ang kakulangan sa loob ko. Nagpunta ako sa mall, nag-shopping. Nagkape sa isang cafe na madalas kong puntahan noon. Tinawagan ko sina Blythe at Bea, ang mga matatalik kong kaibigan, pero hindi ko sila pwedeng yayain lumabas dahil abala sila sa trabaho. Kaya nauwi ako sa panunood pero wala pang 10 minuto, hindi ko na alam ang pinapanood ko. "This is ridiculous, Belle. Hindi ka pwedeng magpakalunod sa emosyon na ta." Pero kahit anong pilit kong itanggi, may kulang. At alam kong si Damian iyon. Habang nakahilata ako sa kama kinagabihan, biglang nagring ang phone ko. Pagtingin ko, isang pamilyar na pangalan ang lumitaw sa screen. "Damian." Napaupo ako bigla at halos madulas sa kama dahil sa pagmamadali kong sagutin. "Hello, Belle." Napapikit ako. Ewan ko ba, pero ang tunog ng boses niya sa kabilang linya ay tila isang bagay na matagal ko nang hinihintay. "Kamusta ka riyan?" tanong niya. "Okay naman," sagot ko, pilit na pinapakalma ang sarili. "Ikaw, kamusta ang business trip?" "Busy, pero manageable." Nagkaroon ng ilang segundong katahimikan. "Are you sure you're okay?" tanong niya ulit, at sa pagkakataong ito, may bahagyang pag-aalala sa boses niya. Napangiti ako, kahit hindi niya iyon nakikita. "Yeah. Medyo tahimik lang dito. Hindi ka sanay sa tahimik, ano?" Natawa ako ng bahagya. "Hindi talaga." May narinig akong mahina niyang tawa sa kabilang linya,
at sa sandaling iyon, parang gamaan ang pakiramdam ko. Makakasanayan mo rin, sabi niya. 1 linggo lang naman. 1 linggo lang. Pero parang 1 buwan. Gotta go, dagdag niya. "I'll call you again when I get the chance." Okay, sagot ko, at bago niya ibaba ang tawag, idinagdag ko ng mahina, "Take care." Hindi siya agad sumagot. At nang magsalita siya, ang boses niya ay mas malambing kaysa sa inaasahan ko. "You too." Pagkatapos niyang ibaba ang tawag, nanatili akong nakatitig sa phone ko, pilit inaalam kung bakit sobrang laki ng epekto ng simpleng tawag na iyon sa akin. Mula noong tumawag si Damian, mas lalo akong hindi mapakali. Gusto kong gumala, pero hindi ko alam kung saan pupunta. Gusto kong may makausap, pero wala akong malapitan. Sa 3 araw niya sa ibang bansa, napagtanto ko ang isang bagay na hindi ko dapat maramdaman, miss ko siya. Hinayaan kong bumagsak ako sa sofa, hawak ang phone ko, hinihintay na baka tawagan niya ulit ako. Pero hindi siya tumawag. Sa unang pagkakataon, natakot ako. Hindi sa ideya ng pagiging mag-isa, kundi sa ideya na baka unti-unti nang hindi lang kasunduan ang tingin ko sa kasal na ito. Baka masyado na akong nalalapit kay Damian Villarreal nang hindi ko namamalayan. 5 araw na mula nang umalis si Damian, at sa loob ng panahong iyon, pilit kong iniiwasan ang sarili kong damdamin. Hindi ako pwedeng mahulog sa patibong ng emosyon, lalo na't malinaw sa aming dalawa na isang kasunduan lang ang kasal namin. Kaya inabala ko ang sarili ko sa trabaho bilang bank teller. Huling linggo ko na sa bangkong ito bago tuluyang lumipat sa buhay na may pangalan ng Mrs. Villarreal. Pero kahit anong gawin ko, hindi ko maiwasang mapansin na parang may bumabagabag sa akin. Habang abala ako sa pag-aasikaso ng isang transaction, napansin kong nagkaroon ng kakaibang tensyon sa paligid. Ang mga kasamahan ko sa bangko ay tahimik na nagbubulungan, at ang iba na may palihim akong tinitingnan. Nang lingunin ko ang entrance, doon ko siya nakita. Si Yumi Chan. At sa unang tingin pa lang, alam kong may masama itong binabalak. Dahan-dahan siyang lumapit sa counter ko, nakataas ang isang kilay at may mapanuksong ngiti sa kanyang mapupulang labi. Suot niya ang isang designer dress na halatang hindi ordinaryo ang presyo, at sa kilos niya, para bang gusto niyang ipakita sa lahat na siya ang panalo. Nagpatuloy ako sa pagtatrabaho, pilit na hindi siya pinapansin. Well, Anya? Nakapangalumbabo sa counter habang nakatingin sa akin. Hindi ko akalaing nandito ka pa rin, Belle. Hindi ko siya pinansin at ipinagpatuloy ang ginagawa ko. Ngunit hindi iyon sapat para patigilan siya. Hindi ka ba dapat nagre-retire na? I mean, mayaman ka na ngayon, di ba? Ani Yumi, nilakasan ang boses niya para marinig ng lahat. Nakakaawa naman. Isang simpleng bank teller noon, tapos ngayon isang trophy wife. Naramdaman kong umangat ang kilay ng ilang kasamahan ko. Ibinaba ko ng marinang hawak kong ballpen at tumingin kay Yumi. Pakiusap, kung wala kang transaction, umalis ka na lang, malamig kong sabi. Nguhit ngumisi siya, tila mas natuwa pa na na-trigger niya ako. Oh, nagalit ba ang Reyna? Anya, come on, Belle. Aminin mo, napakaswerte mo lang. Naging ex ka ni Adrian, tapos ngayon, napanggasawa mo ang billionaire uncle niya. Wow, that's what I call an upgrade. Ang iba kong katrabaho ay tahimik na nagmamasid, hindi sigurado alam kung paano magre-react ngunit ako, pilit kong nilalabanan ang bugzo ng damdamin ko. Hindi ko alam kung bakit ka narito, Yumi, pero kung gusto mong ipakita sa akin na masaya ka kay Adrian, hindi mo na kalangang gawin to, sagot ko, diretso ang tingin sa kanya. I hope you're happy with him, just like I'm happy now. Bahagyang nagbago ang ekspresyon niya, pero mabilis niya itong itinago sa isang ngisi. Of course, I'm happy, Anya, ngunit sa likod ng kanyang boses, may bahid ng hindi matukoy na emosyon. I just don't want you thinking that you're better than me just because you married a billionaire. Napangiti ako ng mapait, hindi ko kailanman inisip na mas mataas ako sa iyo, Yumi. Ikaw lang ang may ganyang mindset. Nanigas ang panga niya. Alam kong tinamaan siya sa sinabi ko, pero pinilit niyang hindi magpatalo. Basta tandaan mo, Belle, Anya, unti-unting inilapit ang mukha sa akin,
hindi ibig sabihin na mayaman ang napangasawa mo, ay mahal ka na niya. At hindi ibig sabihin na ikaw ang pinakasalan, ay ikaw na ang nanalo. Nagtagal ang titigan namin. Alam kong may gusto siyang ipahiwatig, pero sa halip na magpatalo, ngumiti ako at marahang tumango. Alam mo, Yumi, sagot ko, hindi ako ang nakikipagkompetensya. Ikaw lang. Ano, pati ba si Damian ay aagawin mo sa akin? Smirk. Kitang-kita ko ang bahagyang pagdilim ng mukha niya bago siya tumalikod at umalis, pero bago siya useless ay tinapunan niya ako ng isang matalim na sulyap. Pag-alis niya, narinig ko ang mahihinang bulungan ng mga kasamahan ko. Grabe, ang kapal naman noon. Sinulot niya boyfriend niya tapos ngayong may asawa ka na mukhang may balak pang agawin ang asawa mo. Buti hindi siya pinatulan ni Belle. Sok. Ang insecure. Ni Cunat sa halip na makisali sa usapan, tahimik kong inayos ang gamit ko at huminga ng malalim. Hinahamon ako ng nakaraan ko. Pagkatapos ng tensyonadong engkwentro kay Yumi, sinubukan kong ituloy ang araw ko na parang walang nangyari. Hindi ko siya hahayaang sirain ang mood ko lalo na't huling linggo ko narito sa bangko. Ngunit habang abala ako sa pag-aasikaso ng isang customer, biglang may lumapit na delivery man sa counter. Hawak niya ang isang napakalaking bouquet ng pulang rosas at isang eleganteng kahon na may gintong ribbon. Miss Belle Ramirez, tanong ng delivery man. Napakunot ang noo ko. Ako po, para po sa inyo ito, aniya, iniabot sa akin ang bouquet at ang regalo. Nagulat ako, para sa akin. Narinig ko ang tahimik ngunit sabik na bulungan ng mga kasamahan ko. Oy, ang laki ng bouquet. Sino kaya yan? Baka si Mr. Villarreal yan. Grabe, ang bongga naman. Nakaramdam ako ng pagkalito habang dahan-dahan kong inilapag ang mga bulaklak sa gilid ng counter. Lalong nadagdagan ang tensyon nang makita ko ang eleganteng sobre na nakasama sa bouquet. Mabilis kong binuksan ito at binasa ang mensahe sa loob. Para sa babaeng mas karapat-dapat sa lahat ng magagandang bagay sa mundong ito. Napalunok ako. Si Damian. Napatingin ako sa paligid, pero wala namang ibang pamilyar na mukha. Paano? Nasa US siya ngayon, hindi ba? Naramdaman kong unti-unting uminit ang pisngi ko habang hawak ang sulat. Hindi ko maiwas ang maramdaman ang kakaibang kilig na gumapang sa dibdib ko. Napansin ko ring titig na titig sa akin ang mga katrabaho ko, lalo na sina Janice at Rhea, na matagal ko nang kakilala. Grabe, Belle, ang sweet naman. Sigaw ni Janice, halos nanginginig pa sa excitement. Sino nagpadala? Tanong naman ni Rhea, nakapamewang. Wala namang pangalan, pagsisinungaling ko, kahit na alam kong alam na nila kung sino. Lalong lumakas ang kilig ng mga babae sa paligid. Sok. Ang swerte mo talaga, Belle, sabi ng isa pang katrabaho. Dati, pinagmumuka ka lang kawawa ni Adrian. Ngayon, may billionaire husband ka na nagpapadala ng bouquet habang nasa ibang bansa. Anong klase yang love story mo, girl? Hindi ko maiwasang matawa ng bahagya. Hindi ko rin kasi alam kung anong klaseng love story nga ba ito. Bumalik ang tingin ko sa regalo, isang malit ngunit eleganteng kahon. Marahan ko itong binuksan, at sa loob, may isang napakagandang diamond bracelet na sobrang kinang na halos matuno ang mata ko sa pagkakatitig. Halos masamid ako sa gulat. Diyos ko, Damian. Tiningnan ko ulit ang sulat. Wala man siyang sinabing direkta, pero alam kong siya ang nagpadala. At kahit hindi ko pa lubos ang naiintindihan ang kahulugan ng lahat ng ito, hindi ko maitatangging may kakaibang init na bumalot sa puso ko. Sa unang pagkakataon, napaisip ako, baka nga hindi lang kasunduan ang meron sa pagitan namin ni Damian. Baka may mas malalim pang dahilan kung bakit niya ito ginagawa. At ang mas kinakatakot ko, baka ako mismo ang nagsisimula ng mahulog sa kanya nang hindi ko namamalayan. Napalingon ako kay Janice nang bigla niya akong sikuhin. Yes, Jan. Ano naman ang ginagawa ng cheater mong ex-boyfriend rito? Nagkibit-balikat siya. Napatingin ako sa entrance. Nangunot agad ang noo ko nang makita ko si Adrian na may bitbit na bulaklak. Muli akong napatingin sa mga rosas na nasa harapan ko. Masyadong perpekto ang lahat mula sa pagkakaayos ng petals hanggang sa mamahaling pabangong nakahalong amoy sa bulaklak. Ang diamond bracelet na nasa loob ng eleganteng kahon ay hindi ko pa rin lubos maisip kung paano ko tatanggapin. Napalunok ako.
May kakaibang init na lumukob sa puso ko, isang bagay na hindi ko maipaliwanag. Damian had always been a mystery to me. Ikinuyong ko ang aking kamao at tiningnan si Adrian. Ano na naman ang ginagawa niya rito? Nagpalitan ng tingin ang ibang empleyado sa loob ng bangko. Ang ilan ay nagbulungan, ang iba naman ay diretsyong tumitig sa akin, halatang naghihintay ng drama na maaaring mangyari. Sino ba naman ang hindi mapapaisip? Ilang minuto lang ang nakalipas nang may nagpadala sa akin ng isang napakagarang regalo, tapos ngayon, dumating si Adrian na may hawak ring bulaklak. Napalunok ako sa inis. Wala na ba siyang ibang oras para manggulo? Diretso ang lakad niya patungo sa counter ko. Ang mga hakbang niya ay mabibigat, at kita sa ekspresyon niya ang determinasyon. Napansin kong ang ibang empleyado ay bahagyang umatras, marahil para bigyang daan ang confrontation na tila hindi na maiiwasan. Belle, seryoso niyang tawag sa akin. Nagtaas ako ng kilay at nag-cruise ng braso sa dibdib ko. Anong ginagawa mo rito? Nagbuntong hininga siya at inilapag ang bouquet sa counter. I need to talk to you. Pinandilatan ko siya ng mata. Wala na tayong dapat pag-usapan, Adrian. Hindi mo ba nakikita? May trabaho ako. Please, Belle, just give me a minute. Tapos na tayo. But, hindi ko siya pinatapos. Tumayo ako mula sa upuan ko at tiningnan siya ng diretsyo sa mata. Ano bang gusto mong patunayan sa pagpunta mo rito, ha? Para ano yang bulaklak na yan? Para lokohin ulit ako. Para ipaalala sa akin na isang malaking pagkakamol ang naging relasyon natin. Kumuyam ang kamao niya. Kita sa ekspresyon niya na hindi niya inaasahan ang tigas ng boses ko. Nagpatuloy ako. Kung gusto mong humingi ng tawad, gawin mo yan sa sarili mo. Dahil sa totoo lang, Adrian, wala akong pakialam sa sasabihin mo. Napalunok siya, pero hindi siya umiteras. Belle, alam kong nasaktan kita, alam kong nagkamali ako. Pero ano? Putol ko, hindi na maitago ang pait sa boses ko. Pero gusto mong bumalak ako sa'yo. Para ano? Para saktan mo ulit ako. Tumahimik siya, halatang hindi niya alam ang isasagot. Pinandilatan ko siya ng mata. Alam mo, Adrian, sa dami ng bagay na ginawa mo, sa lahat ng sakit na idinulot mo sa akin. Hindi ko na talaga maintindihan kung ano pang gusto mong makuha sa pagpunta mo rito. Dahan-daang bumagsak ang balikat niya. Gusto ko lang sanang itama ang lahat. Napangiti ako ng mapait. Ang problema, Adrian, may mga bagay na hindi mo na pwedeng itama. Matagal siyang hindi nagsalita. Tinitigan niya ako, para bang hinihintay na magbago ang isip ko. Pero hindi na ako ang dating Belle na minanipula niya. Hindi na ako ang babaeng kayang takutin ng presensya niya. Bago pa siya makapagsalita ulit, dumating ang isang lalaki mula sa likod. Lahat ng empleyado ay halos sabay-sabay na napalingon sa dumating. Mataas, matikas, at may presensyang hindi mo maaaring baliwalain. Si Damian. Halos napasinghap ako. Akala ko nasa US siya. Ang matalim na tingin ni Damian ay agad dumapo kay Adrian, pagkatapos ay sa bouquet ng bulaklak sa counter. Kita sa mga mata niya ang malamig na galit, isang galit na hindi niya kinakailangang ipahayag ng malakas para maramdaman ko. Mabagal siyang lumapit sa akin, ang poster niya ay parang isang hari na walang sinumang makakapantay. Nang huminto siya sa tabi ko, isang mapanganib na ngiti ang lumitaw sa labi niya bago siya nagsalita. I see that I'm interrupting something, aniya, ang tinig ay mababa, ngunit puno ng awtoridad. Or should I say, saving someone from making a huge mistake. Kahit hindi niya diretsahang sinabi, alam kong ang tinutukoy niya ay ako. Lalo akong nagulat nang kunin niya ang kamay ko at isuot ang diamond bracelet sa palso ko mismo, na para bang tinatakan niya ako sa harap ni Adrian. Tahimik akong napalunok. Lalong tumigas ang mukha ni Adrian. Ano to, Belle? Tanong niya, kita ang iritasyon sa boses. Ngumiti si Damian, isang ngiti na puno ng kumpiyansa. Hindi ba halata? Sagot niya, binibigyan lang kita ng paalala na hindi mo na siya pag-aari. Napakasikip ng katahimikan sa loob ng bangko. Lahat ng empleyado ay tahimik na nagmamasid, para bang nanunood ng isang eksenang kinuha mula sa isang pelikula. Si Adrian ay kumuyam ang kamao, halatang gusto niyang magwala, pero hindi niya magawa. Hindi niya kayang tapatan ang presensya ni Damian. At ako,
Doon ko lang na-realize na hindi ko namalayang hinigpitan ko ang kapit ko sa kamay ni Damian. Para bang sa presensya niya, pakiramdam ko, ligtas ako. Tahimik ang buong bangko. Ang tension sa pagitan nina Damian at Adrian ay parang nagdudulot ng bigat sa hangin, isang hindi may iwasang banggaan ng dalawang lalaki na parehong may papel sa buhay ko, pero may magkaibang kahulugan. Si Adrian, ang lalaking minsang minahal ko, pero nagdulot lang sa akin ng sakit. At si Damian, ang lalaking halos hindi ko palubos na kilala, pero sa kabila ng lahat, ay nagiging kanlungan ko sa hindi ko maipaliwanag na paraan. Nakatayo ako sa pagitan nila. Ang puso ko'y bumibilis ang pintig habang pinagmamasdan ang reaksyon ni Adrian, galit, pagkabigo, at isang emosyon na tila hindi ko lubos maunawaan. Hindi siya sanay na hindi nakukuha ang gusto niya. Hindi siya sanay na hindi ako bumabalik sa kanya. Ngunit ngayon, hindi na ako ang dating Belle na hinayaan niyang saktan at lokohin. Si Damian ang unang bumasag sa katahimikan. I don't appreciate other men bringing flowers to my wife. Aniya, malamig ang tinig. Napatingin ako sa kanya, nagulat sa sinabi niya. My wife. Narinig ko ang mumunting bulungan mula sa paligid, mga kasamahan kong hindi makapaniwala sa narinig nila. Ngunit mas lalong nagdilim ang ekspresyon ni Adrian. Wife. Inlit niya, para bang hindi niya kayang lunukan ang salitang iyon. You're lying. Damian smirked, pero ang ngiting iyon ay walang kahit anong init. Am I? Napansin kong inangat niya ang kamay ko, ipinakita sa lahat ang bracelet na ibinigay niya kanina. Sa ilalim ng liwanag ng bangko, kumikislap ito, isang hindi maitatangging simbolo ng pagmamay-ari o proteksyon. Belle, tell me this isn't true, halos pabulong pero puno ng desperasyon ang boses ni Adrian. Dahil ba hindi niya kayang tanggapin na wala na akong balak bumalik sa kanya? O dahil hindi niya matanggap na may ibang taong mas handang ipaglaban ako? Huminga ako ng malalim. Ang pagkakataong ito ay matagal ko nang hinintay, ang sandali kung kailan ako na mismo ang maglalagay ng hangganan sa pagitan namin ni Adrian. Tumingin ako sa kanya, diretso sa mga mata niya. It's true, Adrian, matatag kong sabi. I'm married to Damian. Your uncle is my husband. Napanganga siya. Halos hindi makapaniwala. Hindi ko alam kung ano ang mas nakasakit sa kanya, ang mismong deklarasyon ko, o ang katotohanang hindi ko na siya binigyan ng kahit anong espasyo sa puso ko. Paano? Bulong niya, halatang hindi pa rin makapaniwala. Isang don't need to explain anything to you, sagot ko. You lost the right to ask questions the moment you betrayed me. Matigas akong tumingin sa kanya, hindi na ako patitinag. Napakuyom ang kamao niya, pero hindi na siya nagsalita. Alam niyang wala nang saysay ang pagpilit pa. Napatingin ako kay Damian, at ganoon din siya sa akin. Hindi ko alam kung bakit, pero pakiramdam ko, kahit ito ay parte lamang ng kasunduan namin, may isang bagay sa paraan ng pagkakatitig niya sa akin na tila nagsasabing hindi ito basta palabas lang. At iyon ang bagay na mas lalong nagpakabog sa puso ko. Let's go, bulong ni Damian sa akin. Hindi ko alam kung bakit, pero kusa akong sumunod sa kanya. Iniwan si Adrian sa likod kasama ng lahat ng sakit at alaala ng nakaraan. Habang naglalakad kami palabas ng bangko, ramdam ko ang malamig na presensya ni Damian sa tabi ko. Tahimik siya, pero hindi nangangahulugan na wala siyang iniisip. Paglabas namin, isang itim na luxury car ang naghihintay sa harapan. Walang tanong-tanong, binuksan niya ang pinto para sa akin. Tumitig ako sa kanya saglit, bago tuluyang pumasok. Sa loob ng sasakyan, saka ko lang naramdaman ang bigat ng lahat. Mabilis lang ang pangyayari, pero parang isang malaking pagbabago ang naganap sa buhay ko sa loob ng ilang minuto lang. Damian slid into the driver's seat. Hindi siya agad yumandar. Tahimik lang siya, pero ramdam ko ang matalim niyang titig sa akin. Bakit hindi mo itinanggi? Tanong niya sa wakas. Napalingon ako sa kanya. Anong hindi itinanggi? Ang sulok ng labi niya ay gumalaw ng bahagya. Nakasal tayo. Napabuntong hininga ako. Dahil totoo naman. Matagal niya akong tinitigan bago siya napangiti ng bahagya, isang ngiti na may kahulugan, pero hindi ko mabasa. Tahimik lang ako sa loob ng sasakyan habang binabaybay namin ang daan. Hindi ko alam kung saan kami pupunta, pero hindi ko rin naisip ang magtanong. Hindi ko pa rin maal sa isip ko ang nangyari kanina sa bangko, ang gulat sa mukha ni Adrian,
Ang matalim na presensya ni Damian, at ang hindi ko maipaliwanag na tibok ng puso ko nang marinig kong tinawag niya akong asawa sa harap ng lahat. Nagpahinga ako sa sandalan ng upuan at pumikit saglit. Marami pang dapat isipin, pero sa ngayon, gusto ko munang hayaang hamupa ang emosyon ko. Lang sandali pa, naramdaman kong bumagal ang sasakyan, at sa huli ay huminto. Dahan-dahan kong iminulat ang mga mata at napatingin sa labas ng bintana. Isang mamahaling jewelry store ang nasa harapan namin. Napakunot ang noo ko. Bakit tayo narito? Lumabas na si Damian ng sasakyan at binuksan ang pinto ko. Come, maikling sabi niya, hindi man lang ako sinagot. Napilitan akong bumaba, kahit hindi ko pa rin lubos na naintindihan kung bakit kami narito. Pagsapit namin sa loob, agad kaming sinalubong ng isang sales associate, isang babaeng naka-corporate attire na mukhang sanay humarap sa mayayamang kliyente. Nang makita niya si Damian, halos nagliwanag ang mukha niya. Mr. Villarreal, aniya, halatang kilala siya. Welcome back. How can we assist you today? Diretso ang tingin ni Damian sa mga display ng singsing. I need wedding rings, malamig niyang sagot. Napatigil ako. Wedding rings. Nakalat ako sa sinabi niya. Napatingin ako kay Damian, pero hindi siya tumingin sa akin. Ang atensyon niya ay nakatutok sa trays ng mamahaling singsing na inilabas ng sales associate. Sir, are you looking for a specific design? Tanong ng babae habang maingat na ipinapakita ang iba't ibang klase ng wedding rings mula sa classic bands hanggang sa intricate diamond-studded rings. Saka lang lumingon sa akin si Damian. Belle, pumili ka. Napanganga ako. Wait, what? Bakit ako? Dahil ikaw ang magsusuot. Hindi ko alam kung ano ang mararamdaman ko sa sagot niyang iyon. Alam kong peke ang kasal namin, pero bakit parang totohanan na sa paraan ng pagtrato niya sa akin? Nagbuntong hininga ako at lumapit sa trays ng singsing. Ang daming magaganda mga disenyo na hindi ko akalain na isang araw ay pipilin ko for myself. Pero hindi totoo ang kasal na ito, paalala ko sa sarili ko. Pamili ako ng isang simpleng white gold band na may maliit na diamond sa gitna. Ito, sabi ko, inlabot sa kanya ang singsing. Simple lang, hindi masyadong halata. Sinulyapan ni Damian ang napili ko. That's too plain. Napatikhim ako. Okay lang sa akin ang simple. Pero hindi ako pinakinggan ni Damian. Kinuha niya ang isang mas eleganteng singsing, isang platinum band na may malilit na diamonds na nakapalibot sa buunig circumference. Hindi ito sobrang bongga, pero hindi rin pangkaraniwan. Itong sukat, sabi niya sa sales associate. Agad akong tumutol. Damian, hindi naman totoo to. Hindi na natin kailangang gumastos ng malaki para sa isang bagay na kunwari lang, di ba? Bulong ko. Binalingan niya ako, ang mga mata niyang may halong misteryo. Hindi ako gumagawa ng bagay ng walang kwenta, Belle, if we're going to do this, we're going to do it right. Napakurap ako. Ang boses niya ay punong-puno ng determinasyon, at sa hindi ko maipaliwanag na dahilan, parang may dumaan na kuryente sa katawan ko. Lang sandali akong hindi nakapagsalita, kaya napabuntong hininga na lang ako sa huli. Fine, sabi ko, hindi na lumaban pa. Maya-maya, inilabas na ng sales associate ang sukat ng singsing na napili ni Damian. Sir, would you like to try it? Napatitig ako sa kanya. Inaasahan kong tatanggi siya, pero laking gulat ko nang abutin niya ang singsing at isinuot sa daliri niya mismo. Mas lalo akong nagulat nang kunin niya ang isa pang singsing at hawakan ang kamay ko. Damian, pero hindi niya ako pinakinggan. Dahan-dahan niyang isinusuot ang wedding ring sa daliri ko at hindi ko maintindihan kung bakit biglang bumilis ang tibok ng puso ko. Hindi ito totoo. Hindi ito totoong kasal. Pero bakit parang may kakaibang kilig sa paraan ng paghawak niya sa kamay ko? Bumaling ako sa kanya, at ang ekspresyon niya ay seryoso, hindi niya ginagawa ito para lang magpanggap. Ginagawa niya ito na parang isa itong real commitment. Napalunok ako. Napatingin ang sales associate sa amin, nakangiti. Perfect fit, sir, ma'am, you two look amazing together. Napangiti si Damian, pero hindi ko alam kung dahil ba ito sa compliment o dahil gusto niya lang akong asarin. Of course, we do. Ako naman, nanatili lang akong tahimik, dahil sa unang pagkakataon, hindi ko na alam kung paano ko pipiglan ang nararamdaman ko.
Sa pagtingin ko sa singsing na nasa daliri ko ngayon, doon ko lang napagtanto ito na ang unang ebidensya na kahit peke ang kasal namin, may mga bagay na hindi na basta-basta mapapawalang bisa.